tayo na po idarako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po dagliang tumayo at narito na po ating pinagpalang mga aral sa habang ito, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. Opo, digilad mo pagpala namin Diyos, sa manamin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapong ito ang aming marubdob at taos-pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang malayang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga ng yugto ng banal na sinagawa na iyong nilangisan, ang aming mga papuring awit na iyong tinatanggap, ang mga patutong aming napakinggan, pagpapatunay na hinahayag mo ang iyong kapangyarihan upang makumbinsi kami, makumberte kami, malapay Jesus, halila ikaw ang kumikilos sa aming buhay. At sa mga awitin ng mga awit, aming nadarama ay napakatamis na presensya at hanggang sa katapatan ng mga anak mo sa patuloy na pagkakaloob ng may katapatan sa kalikasampung bahagi tandog. Muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit nanikluhod muna kaming lahat, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, na yung banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang mga salita, pati na pa ibang lingkod sa ganakin wala po magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Distrad Almeida and their beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. Hallelujah, sa makapangyang pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Amen. At medyo matagal-tagal po kami na mahal na hindi tayo nakatayo at napakasarap makinig ng mga pangangaral. Amen? Alam niyo po, sa amin na medyo tumatanda na sa gawain, mas mainam yung kami po ang nakikinig. Gusto na naming pakinggan yung mga kapatid natin na pinagpapala sa kasalukuyan, paano po silang mangaral, lalong-lalo na sa mga atin na pong tinuturuan, amen, na ngayon ay talagang naging kapakipakinabang na, purihin ng Diyos, amen. Yung iba naman ay nag-aantay, isang tiyak na bagay ngayon, si Kuya na naman, bakbakan na naman. Talagang sa mga nag-aabang, lahat ng bagay dapat pasalamatan. Amen. Amen. Hindi po tayo matututo kung hindi tayo inaaralan. Amen. Praise the Lord. We give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At good afternoon din po sa kanilang beloved siblings, the Almeida clan, Almeida children, grandchildren and children-in-law. Sa ating po mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating kasama na sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. At sa ating mga beloved brethren na walang sawa, na talagang ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Siyempre po sa ating mga webcast viewers, live po tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sa YouTube at sa Facebook. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ito na yung katuparan ng sinabi ng propeta ng Diyos na darating ang araw na magsasawa kayo sa pag-iibanghilyo sa buong mundo gamit ang social media. Amen. Amen. Kaya ginagamit natin ito, maminamahal, upang
pangalap tayo ng mga kaluluwa na nangailangan ng kaligtasan. Praise the Lord. At kakaiba po muli ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At very catching ito at kailangan maging alerto ang lahat. Huwag matulog dahil masarap patulog. Huyuhoy ng hangin at init na ating pong dinanas ngayon. Dahil pasimula na po at dineclare na ng pag-asa ang tag-araw. Amen. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pakihanda po ang aklat ng Henesis, Kabanatang 3, talatang 2 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7, then 9, then 10, 11 hanggang 13. Praise the Lord. At sa araw na ito, maminamahal, sa hapong ito, ating pong pag-usapan ang sabi ko rito, maminamahal, the most effective weaponry of Satan. Ito yung pinaka-effective, maminamahal, na sandata ni Satanas na hindi nababantayan ng mga Kristiyano. Ano po ito? Ano po ito, maminamahal? Na-flash na yata kanina. Ang patungkol po sa alibay. Lahat ng nakakaalam anong ibig sabihin ng alibay, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. So, kahit pala hindi na natin bigyan ito ng meaning, naintindihan na ng lahat. Amen. Sa diksyonaryo, ang alibay po ay the plea of having been, andyan maminamahalo, at the time of the commission, the act of elsewhere than at the place of commission. Pangalawa, the fact of state of having been elsewhere at the time crime occurred. An excuse usually intended to avert blame or punishment as for failure or negligence. Yan, maminamahal, ang ibig sabihin ng alibay. Amen. Bakit tuwing Sunday punong-puno tayo? Pag Miyerkules, ito lang. Ngayon, kayo lang. Tumingin kayo sa kaliwa, sa kanan. Kayo lang. Dahil ang mga Kristiyano ay may mga alibay. Amen. Amen. Sabay-sabay tayong pinangaralan. Amen. Sabay-sabay tayong tinuturuan. Pero ilan ang nakakaunawa, ilan ang nakakaintindi, ilan ang nagpapahalaga. Kayo, ako, tayong narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipinagtrabaho na may kahusayan ang ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Saan nang gagaling itong alibay, maminamahal? Saan nang gagaling itong pag-uugali na ito? Saan nang gagaling itong weaponry, yung pong sandata ni Satanas na halos lahat ng Kristiyano ay nagagapi, lalo na yung hindi nagbabantay sa kanilang kaligtasan. Amen. Amen. Ang buong akala natin alerto, ang buong akala natin okay, dahil andyan, nakikinig. Nakikinig, pero iba palang pinakikinggan. Yung mga nilalaman ng kanilang eardrum, yung pong maliliit na, anong tawag noon? Earphone. Pagkatapos, sanlibutan palang papuri. Mayroon palang mga ibang usapin na pinapakinggan at pinapanood sa kanilang gadget. Amen. Kaya maminamahal, suriin nating mainam. Ano ang nagiging consequences ng pinagmulan nito? Yung nadaya, yung nagpadaya, amen. Iba po yung nadaya at iba po yung nagpadaya. Dahil, tingnan niyo po ang mga karakter. Balikan natin ang creation. Pakibasa po yung sinabi nating talata. Kindly, diretso na tayo sa Tagalog dahil kunti po ang ating oras. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 3, talata po ay 2 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7, 9, 10, 11, 12 hanggang 13. Ito pong sinasabi,
At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. Sa 9. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. 14. Hanggang 13 lang, tama lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo minamahal. Kung titingnan lang ninyo yung ating binasa, pakinggan lang natin, akala natin saan doon yung alibay. Madaling magsalita, amen. Madaling magtanong, madaling maghanap ng butas. Pero titingnan niyo minamahal, suriin nating mainam yung mga talata na ating binasa. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, sa 2 at sa 3, ang babae, maminamahal, na unang nakinig ng buyo. Walang iba kundi ni Satanas, at ang kanya pong pag-disobey doon sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang alibay dito ay nung sila'y kinausap na ng ating mahal na Panginoon sa versikulo 9. Amen. Amen. Nang sabi riyan, paki-plus uli yung 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Nung sila'y hinanap ng mahal na Panginoon, hinanap na sila dahil dati-rati nakakausap nila ang mahal na Panginoon. Umaga, tanghali, hapon. Amen. Amen. At nung sila maminamahal ay hinanap na, ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagtatago? Dahil sumagot na po ang lalaki na sila daw ay hubad na. Sila daw ay nagtatahi na ng mga dahon para kanilang susuotin o isusuot. Ang sabi ng lalaki, yung babae kasi na iyong ibinigay, siya ang tumukso sa akin, kumain ng ipinagbabawal mong prutas. Hindi po mansanas yan, ha? Baka hindi na kayo kakain ng mansanas. Wala pong sinabi diyan na mansanas. Praise the Lord. Ngayon, pagdating naman sa babae, nung tinanong ang babae, ang sabi namang babae, yung ahas ang tumukso sa akin na napakasarap daw tingnan, napakasarap daw niyan, at ako'y magkaroon ng karunungan. Amen. Nagpapasa-pasa na. Anong tawag doon? Nagtuturuan na. Anong tawag doon? Nag-uumpisa doon ang sinasabing alibay. Dahil masidhi ang utos ng Diyos. Amen. Ipinagbibilin. Huwag ninyong kainin dahil baka kayo mamatay. Hindi lang baka, mamamatay kayo spiritually. Amen. Praise the Lord. Mahiwalay kayo sa pudir ng mahal na Panginoon. Itataboy kayo sa Garden of Eden. Lahat ng batas, lahat ng utos ay sinabi na. Amen. Amen. Nung sila'y nagkamali, nagkasala, ang sabi ng babae, yung ahas. Ang sabi ng lalaki, yung babae.
Di nagtuturo na. Anong tawag doon? So ito palang lahat ng ginagawa ng tao, maging Kristiyano man, na kapag siya'y nagkakamali, siya'y nagkakasala, pattern lang doon sa unang creation. Na dapat kung ikaw ay totoong Kristiyano na, may Kristo sa puso, ikaw ay bautismado na sa tubig sa pangalan ni Jesus, kapag nagkakamali ka, matuto kang umamin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit na nga nahuli, caught in the act na eh. Amen? Caught in the act na, parang uwak, hindi po, hindi totoo yan. Di ko po alam. May bata dyan ang laging salita kapag tinatanong mo, di ko po alam. Wala siyang alam. Pero siya palang salarin. Ganon din ang Kristiyano. Amen. Bakit hindi ka makakadalo ng Miyerkules? Kasi brother, kinakailangan maghanap buhay. Yun pala, natutulog lang sa bahay. Yung pala, maminamahal, mayroon namang sasakyan, mayroon namang panggasolina, mayroon namang lahat-lahat na pinuprovide ng mahal na Panginoon. Yung pala, andoon lang sa mall. Andoon lang sa coffee shop, tea shop, o ano-ano pa man ang inuuna ng mga Kristiyano. Ang daming alibay. Samantalang sinabi ng Biblia, kung iyong sinasadya ang hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, 10, 26, 27, 25, 26, 27 ng Hebro, wala ng Kristong ipapako pa, ikaw ay hindi na maililigtas pa sa iyong katuwiran na hindi ka makadalo. Amen. Ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Nagagalit sila. Nagagalit itong mga Kristiyanong ito. Amen. Sasabihin ka agad, bakit? Si Brother Buboy ba ang may hawak ng langit? Bakit si Beloved Mama Dear ba ang may hawak ng langit? Ang mahal na pastor ba ang may hawak ng langit? Wala namang sinasabi doon. Ang sabi ng Biblia, ang sinasadya ang hindi pagdalo. Sinasadya eh. Amen? May pagkakataon na makadalo. Bakit kung may karamdaman na, kapag may problema na, kapag pinapalo na, text na ng text, tawag na ng tawag, nagmamakaawa na sa mga kilala, papuntahin dito mga manggagawa, sabihin sa mga manggagawa, ipagpipray kami. Tingnan niyo po. Amen? Amen? Madali at magaling gumawa ng alibay. Pinagmulan pala nito si Satanas, si Adan at si Eva. Amen? Anong pagkakaiba natin kapag ito ang ating gagamitin? Kapag ito ang ating gagawin, anong pagkakaiba sa atin doon? Ito ang magiging mangyayari. Ito ang magsiseparate sa iyo na buong akala mo mainit ka pa na naglilingkod sa Diyos. Andito ka nga, adults choir ka, youth choir ka, Jesus Finest Generation choir ka, manggagawa ka, mangangaral ka, pero ni isa doon sa mga turo ng mahal na Panginoon, hindi mo nagagawa, bagkos lumilihis ka pa. Sa paanong paraan, maminamahal, napakarami. Amen. Sa tuwing tayo'y nagkakatipon, iba-ibang pagsusuri sa ating mga kasalanang ginagawa na binabalangkas sa mga mangangaral na dapat nating iwasan. Amen. Na dapat hindi natin gagawin. Amen. Amen. Pero ginagawa pa rin. Dahil sa mayroon siyang katuwiran. Mayroon siyang alam na rason. Siya na nga ang perpekto. Siya na nga ang tama. Lahat, wala na siyang pinakikinggan. Siya lang ang tama. Maging ang mahal na pastor, maging ang preacher niya. Wala nang tama. Siya lang ang tama. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong sasabihin mo, wala na talagang pinakikinggan. Dahil siya lang ang tama. Wala ka raw pagkakaiba sa kapanahunan nung unang nilalang ng mga tao, kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Nawala yung kanilang pagiging anak. Kaya kinakailangan pagdusahan nila. Amen. Kinakailangan kanilang pagbayaran yung mga consequences na ginagawa ng dahil sa mga alibay na ginawang ito. Ang ahas, ang parusa sa ahas, dito sa 14 hanggang 15, pakibasa. Amen?
14 hanggang 15, versikulo 14 at 15. Yan ang parusa sa ahas. Genesis chapter 3, verse 14 and 15. Amen. Dito po sa Genesis ng kabanatay 3 ang talataya 14 hanggang 15. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw, at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Kaya kapag nakikita tayo ng ahas, hinahampas ka agad natin, dinudurog ka agad natin yung ulo. Galit na galit tayo. Amen? Amen? Parusa ng Diyos. Pinarusahan. Gagapang gamit ang tiyan. Kakain ng alikabok. Isusumpa. Amen? At medyo harsh masyado yung conversation yung conversion ng Tagalog sa 15. Wala namang enmity, yung tawag noon. Wala namang maminamahal yung sinabi dito na yung enmity, and I will put enmity between thee and the woman. Hindi po yung mayroon silang relasyon, mayroon silang nagiging mga anak. Hindi po. Marami pong mga interpretasyon dahil katulad nung nag-interpret ng Tagalog, hindi po yung ibig sabihin yan. Yun pong mga anak nila, ang magiging supling, tayo nga po yun, hallelujah, na kapag nakita ng ahas, kahit ipinagbabawal ng kalikasan dahil mayroon silang ginagampanan sa ating kalikasan, talagang pinapatay ito. Hinahampas talaga ito. Amen. Lalo na tayong mga Kristiyano, kapag nakita ng ahas, ay wala tayong pinapalangpas. Patay talaga diretso yan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang babae, dito sa versikulo 12, ang babae daw maminamahal, ang sabi rito, ang babae ay and the man said, the woman, ang parusa, 16 maminamahal. Ang parusa sa babae, dito sa versikulo 16, sinabi po rito, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y Panginoon sa iyo. Tingnan niyo maminamahal, yung parusa, manganganak siya. Di ba ang manganganak? Sabi nga nila, yung isang paa na sa hukay na, yung isa na lang natitira. Amen? Amen? Grabe yung paghihirap. Pagkatapos, wala daw ibang gagawin ang babae kundi palulugdan. Bigyan ng kaluguran ang asawang lalaki. Tingnan po maminamahal, ang parusang ito, dahil sa kanyang pagpapadaya, sa kanyang pagsunod doon sa buyo, maminamahal, na hindi man lang niya inamin, hindi man lang niya sinabi, mahal na Panginoon, pasensya na po. Opo, nagkamali po ako, nagpabuyo ako doon sa ahas. Ang sabi niya, yung ahas kasi nagsasabi, kapag kakainin ko yung prutas, magkaroon daw ako ng katalinuhan na kagaya daw ako ng Diyos. Malalaman ko daw ang tama at ang mali. Ang nangyari sa amin, bakit nagkaganito kami? Tingnan niyo po, kanya pong ibinigay ang kasalanan sa iba. Hindi po niya inaangkin, hindi po niya tinatanggap ang kasalanan. Hindi niya inako ang kasalanan. Amen. Karamihan ngayon, tingnan niyo po, lahat ng ating pangangatwiran, sabi ni Solomon, ay parang walang kabuluhang bagay lamang sa paningin ng Diyos. Mayroon kaming kasama dito na manggagawa dati. Inasahin ko doon sa dako ng Palawan. Nagtataka ako.
Wala pang isang buwan, text na ng text, tawag na ng tawag, kuya, uwi na po ako. Bakit? Wala ka pang isang buwan diyan. Ayusin mo ang gawain diyan. Para bago mo iwanan, matuto na yung mga nandiyan. Kapag sila na lang, mapangatawanan nila yung ipinangaral mo at ipinangaral ng ating dearly beloved pastor. Sabi niya, kasi kuya, tingnan niyo po kasi kuya, yung aking anak, namimiss na ako. Kasi kuya, hindi na makatulog yung aking anak. Dahil sa gabi, ako ang hinahanap dahil sa akin tumatabi. Yan yun po. Sabi ko, hindi pwede. Yung pamasahe mo papunta dyan, hindi basta-basta. Ang layo pa. Pagkatapos, yun lang ang katuwiran mo. Mukha naman yatang hindi kaya yan. Di ba? Advance na ngayon. Pwede naman kayong mag-usap sa cellphone. Yung sa messenger, di po ba? Di, harap-harapan naman yan. Di, anuin mo na lang. Hindi siya umaamin na mayroon pala siyang personal na pangailangan. Na naging problema sa kasalukuyan ng lahat. Na hindi na lang aminin. Bakit hindi na lang natin sabihin, kuya, alam mo naman, may asawa tayo pareho. At bakit ka pumayag na pumunta diyan na ang kontrata ay 3 buwan? Wala pang 1 buwan, gusto mo nang umuwi. Sabi ko, sa gagawin mo na yan, may consequences ang mahal na Panginoon sa inyo diyan. May parusa sa inyo diyan ng mahal na Panginoon dahil hindi naman kayo pinapadala diyan without a cause. Amen? Amen? Di kayo, kapag pinalo na, pinalalahanan na, lapit na, kuya, bakit kaya pinalalahanan? Ako, sabi ko, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na yung tungkulin ninyo, si ate ninyo, hindi ninyo alam, si ate Liz ninyo, nagkrusada tayo, ayaw kong bigyan ng panggastos sa krusada sa Coron nung araw. Nagbigay siya, 2,000 lang. Doon siya nag-umpisa na pinaalalahanan ng mga Panginoon. Kaya mula noon, talagang nakita niya na talagang inuutusan tayo ng mga Panginoon dahil mismo sinabi ng kanyang propeta, ng ating assistant pastor na pangalagaan yung mga kaluluwa diyan pagdating ng araw na tayo na po yung mapapadala. Napaalalahanan siya. Ikaw pang hindi paalalahanan. Amen? Mas malapit yata iyon sa mahal na Panginoon. Ikukumpara sa iyo. Ikumpara sa atin. Amen? Anong nangyari? Nagpupumilit. Anong consequences? Umalis ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, nawala ng gana, bigla na lang nag-disappear, bigla na lang nawawala. Malalaman mo, hindi naman ako ang nag-assign sa kanila dito na makakasama natin. Amen? Sila naman ang nagpupumilit na pumupunta rito at lalo na inappoint sila ng ating mahal na Minister Will D. James. Amen? Sabi natin, beloved folks, kuya, palipatin mo na yung isang preacher diyan sa dako ng Bulinaw diyan para maturuan mo ng tama. Ayaw talagang magpaturo dahil sarili nila ang nasusunod, sila talaga ang tama, wala talaga silang pagkakamali. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, masama na naman si kuya. Nabalitaan natin, lumipat na pala ng isang lugar. Paglipat sa isang lugar, sabi ng ating beloved minister, June Isguera, pakatandaan ninyo ito lahat ng preachers, elders, sabi ng ating beloved minister John Isguera. Lahat ng mga manggagawa, lahat ng ordained preacher, lahat ng preacher, lahat ng mga elders, kung anong ginagawa mong kasalanan dito sa lugar na ito, kahit saan ka padadalhin, kahit kapisan mo pa ang pastor mo, ang assistant pastor mo, ang kanilang mga anak, same na kasalanan ang gagawin mo pagdating doon sa lugar na iyong pupuntahan. Nangyayari, totoo. Amen? Hindi nagtatagal. Akala mo talaga, sila talaga ang pastor ng sarili nila, sa sarili nila. Anong mga alibay? Kasi ang aking nanay nagkasakit, pupuntahan mo. Sinabi ng Biblia, hayaan mo ang patay na maglibing ng kapwa patay.
Ang mga tao, mga Kristiyano na ginagamit na, hallelujah, nandito na sa rooftop, nangangaral ng mabuting balita, wag nang bumaba, wag nang lumingon, wag nang bumalik. Mahalaga ang pangangaral ng mabuting balita dahil marami tayong iakyat sa langit na mga kaluluwa. Katuwang ka ng pastor mo sa pangangaral ng mabuting balita. Matigas ang ulo. Mabalitaan na lang natin. Ayan, balik sa dati. Balik sa uno. Hindi natin binabantayan. Hindi natin naobserbahan. Anong binanggit, paminamahal ang ating mga ngaralasan? Di lang sinabi, naging stagnant ang ating pananampalataya. Anong ibig sabihin ng stagnant? Hindi na makagalaw, ando na lang. Bakit? Self-centered na Kristiyano ka. Ikaw lang ang tama, hindi ka pwedeng magkamali. Ikaw lang pwedeng tama palagi. Laging mali ang preacher mo, laging mali ang nangangaral sa iyo, laging mali ang nagtutuwid sa iyo. Ikaw lang ang tama. E di sana'y hindi ka na pumasok, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi ka na sana nagiging manggagawa, hindi ka na sana nagiging mangangaral, hindi ka na sana nagiging mangawit, manunugtog, o ano paman. Bakit niyakap mo pa? Kaya mo na pala sa sarili mo. Amen? Yang iyong pinapractice ngayon ay alibay ang tawag diyan. Na yan ay namana mo kay Satanas. Amen? Amen? Ang mga Kristiyanong tunay, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong magpasakop, marunong sumunod, marunong sa lahat ng bagay. Anong sabihin ng mahal na Panginoon? Sunod-sunuran siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo pwede maminamahal mga ngatuwiran diyan. Dahil yan talaga ay base sa sinabi ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Bakit hindi natin tularan? Sabihin natin, bakit? Hindi naman talaga kasi ako perfecto. Sino bang nagsabing perfecto ka? Sino bang nagsabing perfecto tayo? Wala naman talagang perfecto. Amen. Pero bakit hindi natin tularan si Job? Ang buhay ni Job. Di po ba? Ang faithfulness, pagiging matapat ni Job, yung kanyang integrity, yung hindi matatawaran na kalidad, quality ni Job. Amen? Amen? Hindi matinag na pananampalataya. Pinatay ang kanyang mga anak, hayupan, ang natitira asawa na lang. Amen? Amen? Kala mo, dinaanan ng ipo-ipo na pinakamalakas. Mas malakas pa doon sa mga nangyayari ngayon sa Amerika. Amen? Pero anong sinabi ng minamahal, hallelujah, ng banal na kasulatan, basahin natin ang Job, chapter 2, verse 9 up to 10. Then, ibalik natin sa 5 at 7. Praise the Lord. Unahin muna natin yung 9 at 10. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, kabanata 2, talatay 9 hanggang 10, talon sa 5 at 7. Ito pong sinasabi, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mamaya basahin natin, ibalik natin doon sa sinabi kong bersikulo. Tingnan niyo po. Dito po sa pangyayaring ito, hiningi po si Job ni Satanas. Umakyat panaog sa langit. Alam naman natin ang istorya ng buhay ni Job. Sinabi ni Satanas, mahal na Panginoon, bakit hindi mo subukin itong Job na to? Kaya lang naman pinaglilingkuran ka. Grabe talaga ang kanyang pagtatapat sa iyo. Dahil pinagpala mo siya sa lahat ng bagay. May mga anak siya, may asawa, may mga ari-arian, may mga tauhan, lahat-lahat ibinigay. Bakit hindi mo siya puksain? Ba't hindi mo siya parusahan para mapakita talaga kung talagang maging tapat pa rin siya kahit anong mangyari?
Nilagyan ni Satanas si Job ng mga bukol-bukol sa katawan. Amen. Mga uod, inuod ang buong katawan. Amen. Kaya nga dito sa ating binasang talata, yung kanyang asawa na mismo nagsabi, manatili ka pa rin ba diyan sa katapatan mo? Hindi mo pa rin ba talaga hubarin at iwanan ang Diyos mo? Ayan o, tingnan mong mukha mo. Kilalang kilala ka, prominenting tao, pero bukol-bukol ng buong katawan mo. Inuuod ka pa. Anong sagot ni Job? Pag may nahulog, maminamahal na mga uod, kinukuha pa sa lupa, ibinalik sa kanyang katawan. Dahil sabi ni Job, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang mag-aalis. Anong sabi ni Job, maminamahal, hangal na babae? Matuto ka lang bang tumanggap ng mga pagpapala kapag tayo sinusubok? Hindi mo na pasalamatan ang Diyos? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May alibay ba si Job? Wala. Pero ang babae, mayroon. Amen. Amen. Kaya consider this na ang mga babae talaga, they are weaker vessel. Pero maminamahal, hindi naman po lahat. Bakit si Ruth sa Biblia? Amen. Nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng Ruth para manatili ang mga anak ng Diyos. Siyang nakikiusap sa mga Israelita na manatili. So ang ibig sabihin, hindi natin pwede rin maliitin ang mga kababaihan. Pero maminamahal, tayong mga kalalakihan, bantayan po natin ang ating mga asawang babae. Baka bubuyuhan tayo, baka pagsabihan tayo, maminamahal. Pagkatapos, hindi naman pala natin alam, vice versa lang. Ako'y naniniwala na kapag ang ating mga anak, maayos po ang ating pagpapalaki, lahat ng ating mga anak ay magiging masunurin. Pero nakapagtataka na kapag ikaw na mismo na magulang ang pinagmulan na ang iyong anak ay nagiging salbahe, abay ibang usapan na yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nandito tayo sa spiritual world. Lahat po dito, maging noon pa man kami maminamahal, hallelujah, sa puder ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, amen, amen, wala kaming katuwiran, lahat ng mga magulang, kapag ang kanilang mga anak pinatatawag ng mahal na pastor doon sa taas at kanya pong kinakausap, pinakukumpisal sa lahat ng mga kasalanan at kung sila'y nagkakamali, anuman ang kanilang ginagawa, talagang kanilang pinarurusahan ayon doon maminamahal sa pag-ayos ng buhay ng mga bata. Pero kinukonsinti sila, abay hangal ka na magulang, katulad ka ng kahangalan ng asawa ni Job. Nang sabi ni Job, hindi mo ba itatakwil ang Diyos mo? Ayan, nagkabukol-bukol na yung katawan mo. Nagkandahirap-hirap na tayo. Pagkatapos ngayon, pupuri-puri ka pa rin. Magpapasalamat ka pa rin. Maglilingkod ka pa rin sa Diyos mo. Ang sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito. Ang Diyos ang naglalagay nitong bukol. Ang Diyos ang naglalagay ng mga uo dito. Ang Diyos din ang mag-aalis dito. Dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran, kailanman hindi ako tatalikuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa yung sinabi kong talata. Medyo magandang pag-usapan ito din. Mamaya, maminamahal, malaman natin anong mga buod ng ating mga pinag-uusapan. Kindly, dito po sa 5 hanggang 7. Amen. Dito pa rin sa Job, ang gamanatay 2 ng talatay 5 hanggang 7. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng bukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasubalian si Job o pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Say, ibig sabihin, may kapahintulutan. Amen. Pero dito po natin makikita na hindi natitinag ang mga tunay at totoong Kristiyano. Dahil nakasalalay ang ating paglilingkod na ito, maminamahal, hindi lang sa kasalukuyan, in the near future,
Kung ngayon pa nga lang ganyan ang ating pag-uugali, puro alibay natin, puro kagustuhan natin, puro tayo ang tama, hindi ka makapasok doon sa greener pasture na pinangako ng Diyos. Hindi mo matanggap ang pangako ng Panginoon na langit at buhay na walang hanggan. Kung ganyan ka, ganyan ako, ganyan tayo katigas ng ulo. Stiff-necked, stubborn, amen? Stubbornness. Alam natin na kapag ito ang ating paiiralin, mainam pa natin magtanim ng kangkong at kamote. Mayroon pa tayong mapapala. Ngawa ang mga mangangaral dito, hindi mo pinakikinggan. Pinakikinggan mo nga, pero pinapalabas mo lang sa iyong kabilang tainga. Ipasok mo sa utak mo, ipasok mo sa puso mo, namnamin mo, matuto kang magbubulay-bulay, matuto kang magninilay-nilay, matuto kang tumanggap. Mahal na Panginoon, ang layo ko na pala. Mahal na Panginoon, hindi na pala ako si Brother Buboy. Hindi na pala ako si Brother Suwanso, si Sister Suwanso. Ang layo ko na sa iyo. Patawad, mahal na Panginoon. Matuto ka na tumingin sa sarili mo. Ano bang pinanggalingan mo? Ano ka ba sa paningin ng Diyos? Sino ka ba sa paningin ng Diyos? Amen? Dahil dito, si Job, hindi nakikitaan ni anumang anino ng pagkukunwari, anumang mga alibay. Makikita natin ang perfection ng pananampalataya ni Job. Amen. Kaya huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Huwag nating sabihin na hindi natin kaya. Kung nakayanan ni Job, bakit? Hindi ka naman pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman iiwanan ng mahal na Panginoon. Nang sabi nga, anumang mga nararanasan natin, mga pagsubok, mga problema, mga suliranin ngayon, andyan pa rin ang kamay ng mahal na Panginoon na handang aabot sa iyo. Andyan pa rin sa iyong likuran na kapag ikay natutumba na, ikay nadadapa na, sinasalo ka. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Anong gusto natin? Tularan natin yung sinabi ng Biblia na asawa ni Lot, pinapatakas na nga sila dahil uulan na ng asupri at ang Sodom at Gomora. Ang sabi ng mga anghel, itakas mo ang lahat na maniniwala sa iyo. Ang naniniwala sa kanya, yung dalawa niyang anak at kanyang asawa at saka si Lot, 4 lang. Dahil lagi pagtalastasan nga si Lot, maminamahal na kung mayroong 10, hindi sisirain ang Sodom at Gomora, pero 4 lang ang nakita. At sinabing, itakas mo sa lalong madaling panahon ang buhay mo. Lumayo ka sa Sodom at Gomora, doon sa kabundukan, para hindi ka makasama sa sumpa na mangyayari sa Sodom at Gomora. Anong sinabi, maminamahal ng banal na kasulatan? Nakatakas ang 4. Binigyan ng babala, wag lumingon. Yung asawa ni Lot lumingon. Paglingon ng asawa ni Lot, naging haliging asin. Tingnan niyo po, anong aral ito? Sinasabihan na tayo, therefore if any man be in Christ, he is now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Anong nagbago? Ikaw pa rin yan eh. Wala kang pinakikinggan kundi sarili mo eh. Amen? Amen? Anong naging bago diyan? Anong nagiging new diyan? Wala pa rin. Ikaw pa rin ang nasusunod. Desisyon mo pa rin ang nasusunod. Aba, maminamahal. Gusto mo? Gusto natin maging katulad ng asawa ni Lot na naging haliging asin? Wala na tayong oras para basahin yan. Kayo na lang magbasa. Nasa Genesis chapter 19 verses 17. Then italon sa 22 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Dito na lang tayo sa huling talata. Sa Job chapter 4 verse 17 up to 19. Dahil medyo kinapos talaga tayo sa oras. Miyerkules, maiksi ang ating panahon. Amen. Naway maulit pa ito ng ating mga beloved elders. And another sense of examples. Diyan sa bagong tipan naman. Atin po nga, marami po. Lumang tipan lang po itong aking ni-research. Kaya sa bagong tipan, mas marami pa ito. Kindly basa sa huling talata. Dito po sa aklat ni Job, kabanatang 4, talatang 17 hanggang 19. Ito ang ating memory verse. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng
Job, Kabanata 4, talata po ay 17 hanggang 19. Ito pong sinasabi, magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan? Hindi na yung Genesis. Pakiulit, pakiano po, doon na tayo sa Job. Okay, basa. Aklat po ng Job, Kabanata po ay 4, talata po ay 17 hanggang 19. Ito pong sinasabi, magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa sa Diyos? Lilinis pa ba kaya ang tao kaysa sa may lalang sa Kanya? Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa Kanyang mga lingkod at inaari niyang mga mangmang ang Kanyang mga anghel. Gaano pa kaya sila na nagsisitahan sa mga bahay na putik, na ang patibayan ay nasa alabok, na napipisang gaya ng paru-paro. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Yan ang pakatandaan ng lahat ng Kristiyano na hindi mawawala ng alibay. Isiksik ninyo sa isipan ninyo. Isiksik natin sa isipan natin, sa puso natin. Itong sinabi ni Job, chapter 4, verse 17, 18, and 19. Shall mortal man be more just than God? Mataas ka pa ba sa Diyos? Brad, sis, Brother Boboy, Sister Vimes, mataas pa ba tayo sa Diyos? Shall a man be more pure than his maker? Na ikaw na ngayon ang magtitingala sa sarili mo, wala kang pakikinggan. Kung wala kang pakikinggan, ang impyerno ay nakantay na sa iyo. Pag ikay itapon sa impyerno, sasabihin mo, tama pala si kuya, tama pala ang ating ordained preacher, tama para ang mahal na pastor. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with folly. 19. How much less in them that dwell in houses of clay. We are the house of clay. Sabi yan, whose foundation is in the dust. Galing ka sa alikabok, babalik ka sa alikabok. Sa ayaw mo at sa gusto. Makinig ka sa mga pantas. Dahil ang mga pantas ay nagpapahalaga sa iyo. Iniibig ang iyong kaluluwa. Ayaw niyang maibulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kaya yung hindi dumadalo ng Miyerkules, pag nag-rapture ng Miyerkules, isang tiyak na bagay, hulog sila. Iwan sila sa rapture. Yung ayaw mag-overnight, iwan sila. Sure. Dahil sabi ng mahal na pastor, man of God na nagsasabi, na pinupurify tayo ng Word of God during our services. Nagkakamali tayo bilang visible church. But the invisible church, bilang invisible church, paminamahal, bilang visible church, yung visible, andito tayo, palagi, nagkikita-kita. Tayo'y pinupuro. Pag napupuro ka, kaya bumababa ang Espiritu Santo ng Malapanginoon. Pinupuspos ka niya ng kanyang Santong Espiritu. Malakas ka! Amen! Abay, kahit overnight, tutulugan. Kahit puri, walang tao. Sabi nga ng Biblia, let everything that hath breath praise the Lord. Let everything that hath breath praise the Lord. Ibig sabihin, mga halaman, nagpupuri sa Malapanginoon, mga ibon, mga hayop, lahat ng mga umuusad. Kaya nga umaalulong ang aso, nagpupuri sa Malapanginoon. Tao ka, hindi ka marunong magpuri. Abay, sumpain ang sarili mo kung ganun. Dahil sinabi mismo ng Diyos, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Kaya maminamahal, no alibis. Ang alibay ay katunggali, kapariho ng kasalanan. Pag may alibay ka, kasalanan yan. Nagkakasala ka pa rin. Maliwanag, tuldukan natin. All alibis are but sins. Hindi ko sinabing perfecto ako, wala akong alibay. Lahat tayo mayroon. Kaya lahat tayo may tama dito sa araling ito. Salamat sa Diyos. Tayo umawit sa ating Malapanginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Jesus. Susunod sa'yo, aking Panginoon, habang ako ay may lakas. Maglilingkod ako sa Panginoon.
sa iyo, aking Panginoon, habang ako ay may lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking ialay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Hallelujah, Jesus. Susunod sa iyo, aking Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, ipikit ang inyong mga mata. Makipag-usap tayo sa ating Diyos na buhay. Sa hapong ito, napakarami nating mga alibay. Napakarami nating mga katuwiran na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Alam ko, mga minamahal, hallelujah, tayo pinipirpekto pa lamang ng mahal na Panginoon. Walang patutunguhan, walang papupuntahan, mga minamahal ko, ang ating mga pangangatwiran sa harapan ng Diyos. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Hallelujah! Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Purihin ang ating balapang Jesus, maminamahal. Hallelujah. Masakit man ang mga pangangaral na ito. Ngunit kung matuto tayong tumanggap, ito ang magpapagaan sa ating kalooban. Marunong tayo, maminamahal, umamin. Huwag pagmatigasin ang ating mga puso. Handa ang Diyos na magpatawad. Dahil sa mga salitang ito, ito ang magpipipirpekto sa atin. Dahil sa mga salitang ito ang tutulong sa atin upang tayo'y taos puso ng makipag-ugnay, makipag-usap sa ating Diyos. Magmamakaawa tayo na tulungan tayo. Malagpasan natin. Hindi ito kahinaan, katigasan ito ng ulo. Walang matigas na ulo papasok sa langit. Walang matigas na ulo na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Bagkus ang mga masunurin, buong pagpapakumbaba, umaamin sa kanilang mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, sila ang higit na kinukonsidera, kinalulugdan, kinaawaan ng mahal na Panginoon. In the other side, anong may pagmamalaki natin sa mahal na Panginoon? Mayroon na po ba tayong nagagawa? Kung ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, nagproklama mismo,
Ang sabi nila, hindi pa man lang kami, nakahakbang ng isang hakbang sa isang baitang sa aming nagawa. Sa kabila ng napakarami na nating nailigtas sa tiyak na kapahamakan, na ilapit sa paanan ng mahal na Panginoon, ganun ka mapagpakumbaba ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Pero tayo, natuto lang magbuklat ng Biblia, nabigyan lang ng Biblia, nakarinig lang ng salita ng Diyos, napangaralan lang, akala natin mas magaling pa tayo sa mga ngaral. Walang pagsisising nauuna, laging nahuhuli. Nakakaawa ang mga Kristiyano, maminamahal na nagmamatigas. Masyadong mayabang. Na buong akala natin ay may kakayahan na tayo, may alam na tayo. Pero yung pala'y magpapahamak sa atin. Habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa. Matuto kang umamin. Matuto tayong umamin. Matuto tayong magpakumbaba, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, paano mo mapatunayan na humingi ka ng tawad at matuto kang humingi ng tawad? Dito pa lang sa lupa, ang kapatid mo nandiyan lang sa tabi mo, hindi ka man lang nakakalabit. Brad, sorry po. Nay, tay, sorry po. Kuya, ate, sorry po. Kaya, totoo ang aral ng mahal na Pastor, beloved Mama Dear. Kami nung araw, kahit walang kasalanan, na paratangan lang, na pagsasabihan lang, sumusulat kami, pag pinapatawag kami, buong pagpapakumbaba, kahit wala kaming ginagawa na mali, na sa pag-amin, pagkatapos on ma-realize ng ating mahal na Pastor, beloved Mama Dear, wala palang ginagawa itong kapatid natin na ito, pero nagpapakumbaba, umamin. Diyan, mapapakita natin na tayo nga ay nagmamature na. Tayo na nga ang mga Kristiyanong tunay. Pero yung buong ego, buong taas ng pride, wala ka nang pinakikinggan kundi sarili mo. Saan ka pupuloting kangkungan? Mabuti kung may kangkungan pa. Kung pupulotin ka sa gitna ng karagatan, sa gitna ng eri, anong mangyari sa iyo? Kaya bago mahuli ang lahat, gawin mo ang tama. Gawin mo ang dapat mong gawin para ikay mapatawad ng mahal na Panginoon bago mahuli ang lahat. Dakilat mapagpala namin Diyos sa namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba sa mga salita mong aming pinag-aralan, naway titimo sa aming puso, manatili ito, amin itong pagbubulay-bulayan, amin itong alalahanin, aming makikita ang kagandahan ng layunin ng araling ito, upang huwag kaming mapahamak. Salamat, mahal pa Isus, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga mangangaral mo. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat sa mga nagpapahalaga sa aming kaligtasan. Natuto kami, mahal na Panginoon, sa mga bagay na dapat namin matutunan. Kaya buong puso at buong pagpapakumbaba, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan sa hapong ito. Upang anumang aming mga kahilingan, aming minamahal mga kapatiran na narito, ipagkaloob mo po sa himalang kaparaanan. Patuloy mong panghawakan ng kanilang pananampalataya, pagtibayin ng kanilang pananampalataya. Tulungan mo sila sa kanilang mga paninindigan. Gibain mo ito, mahal na Panginoon Jesus, ng simple na mapangunawa, papapakumbaba. Dahil nakita namin, mahal na Panginoon, ang pag-ibig mo ang naghahari. Ang pag-ibig mo ang nananagumpay. Kaya kaming lahat ay narito, nagpapasakop
sumunod sa iyong banal na kalooban. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda and their beloved children, dinadalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal, mga karamdaman na bumabalik, mga problema, mga suliranin, itaas ang dalawang kamay, yung mga problema sa pananalapi, inyong mga negosyo, mga hanap buhay na pasaganain yan ng mahal na Panginoon. Hilingin niyo po mga negosyo ninyo, yung mga pananim ninyo, yung inyo pong mga hanap buhay sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Mahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo ang iyong mga anak na narito na sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Ano man ang kanilang kahilingan, ang kanilang mga pananalapi, mga problema, mga suliranin, lutasin mo ito. Panghawakan mong matibay ang lahat ng mga anak. Di mong sabihin, incurable sicknesses, diseases, leukemia, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, rayuma, asthma, hallelujah, cast out, cast out, cast out, mga panlalamig, palulupaypay, cast out, my beloved brethren, right now, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, victory we claim, in Jesus' name, praise the Lord, hallelujah, mga bisyo, hallelujah, hallelujah, pag-inom ng alak, pagmumura, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, iwagayway ang ating mga kamay, maminamahal. Tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, tumalon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. Praise the Lord. Medyo malawak yung aralin na yan, maminamahal, kaya inabot talaga tayo isaktong oras. May announcement pa, pero madadagdagan pa yan, alam ko. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon upang maliwanagan panlubos ang aralin na yan. Narito po ang ating beloved Elder Brother Jobs para pangunahan po tayo sa ating pong mga announcement. Lahat po'y pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mga napakinggang mga salita ng ating butil na buhay, mga minamahal. Amen. That will cleanse us. At yan po mga minamahal ay ginagamit natin ang mga salita yan upang ating pong magamit sa ating pagtahak hanggang sa pagdating natin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sapagkat medyo gaul na po tayo sa oras sa ating pong mga announcement ay this coming Friday, ay ito po sa sanlibutan, ito yung tinatawag nilang Biyernes Santo. Amen. Amen. Pero sa atin mga minamahal, overnight prayer natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, we will be practicing ating i-commemorate o ating ipapractice yung foot washing. At yan po mga minamahal, very, very solemn po ito sapagkat ito po ay nagpapatunay ng servanthood at yung ating pong pagpapasakop sa mahal na Panginoon. At sabi nga mga minamahal, paglilingkod sa ating kapwa Kristiyano. From even sa mga nangunguna sa atin, hugasan yung ating mga paa. Tayo naman maghugas sa ating pong paa ng ating mga kapatid. Ibig sabihin mga minamahal, it symbolizes servanthood. Kaya po mga minamahal, napakahalaga nito at very solemn. Ating damahin ang grabing pagpapalad nito this coming Friday. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at let's be excited with this. At iyan po mga minamahal, hiniling lang po sa ating po mga beloved choir members. Bahala na kayo whether it is youth choir or adults choir. Kailangan po kasi natin ng 6 na siguro batya na lang, wag na yung planggana dahil maliit. Nung last kasi natatapon yung maliit. Kaya siguro kung mayroon tayong batya, 6 na batya dyan, mag-identify na kayo kung sino magdadala. Dahil kung lahat ng choir ay magdadala, baka mapupuno tayo ng batya. Amen? Kaya dapat mag-identify lang tayo ng number. 6 lang siguro, Ate Vines. Okay na po yun. O, sige. So, 6 lang na batya ang ating dadalihin. But, yung ating pong mga tuwalya, towel natin, ay siyempre, medyo dadamihan natin ng konti. Yung may kalakihan siguro na tuwalya, wag yung maliit lang. Dahil pampunas natin ng paa,
pagkatapos na ating pong mahugasan ng paan ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga beloved leaders, choir leaders, please take charge. Siguraduhin yung pagdating ng Friday, mayroon tayong 6 na batya at mayroon tayong towel na gagamitin. Siguraduhin nyo talaga yan because we are leaders, dapat let's do our responsibilities. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement. Ang ating pong 10 piso mula sa puso ay tuloy-tuloy pa rin po dyan. 100 kung gusto natin kung magkano yung ating may bibigay para po sa ating pong TV program. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating TV program, mga minamahal. Kada Sabado po yun. 10:30. Ngayon, 10:30 na. Nung last na nakapanood ako is 10:30 na. So, ibig sabihin, mga minamahal, earlier, pa-early ng pa-early. So, ibig sabihin, buhay pa at gising pa yung mga anak ng Diyos. Amen? Gising na gising pa at pwede nating panoorin yan. Sapat maraming naliligtas dahil sa ating po mga TV program. Kaya suportahan po natin yan at yan po idan po natin sa Beloved Sisters Information. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa Sunday, this coming Friday, ang ating oras ay start tayo ng alas 9 ng gabi ng Biyernes. Tapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating Wednesday service po natin, katulad dito, ang ating oras alaunang ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. At yung ating pong Sunday natin, ating general worship, ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Dito yan sa may 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study every Tuesday. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa may Barangay Tibag, Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Sa mga malalapit dyan, siguro doon yung mga kapatid na talagang susuportahan po natin. That yung Bible study na yan, double strong po yan mga minamahal. Tayo po, sa bilang Kristiyano, na talagang nare-revive po tayo, nakakapaging tayo mga pangarap. Another thing is, nasusuportahan natin yung ating mga kababaryo, mga kababayan natin na gustong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Meron po tayong lay hands after po ng ating pong banal na gawain. Sa mga gusto magpa-lay hands, lumapit lamang po kayo at kayo po yung ating pong ililay hands. Meron po din pong counseling right after ng ating pong banal na gawain. Sa ating beloved sisters, dyan po sa ating mga beloved sisters information. At yung ating pong mga beloved brothers dito po sa ating beloved preachers area. Pero kapag medyo mabigat-bigat, talagang dito lahat tayo sa ating pong beloved preachers area. Amen? At meron po tayong child dedication and water baptism right after po ng ating pong ating closing prayer. At kung wala na po, ay tayo na po itumayo mga minamahal at magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Mag-ingat tayo parati at talagang keep safe parati. Health protocol parati. Huwag masyadong maglalakwat siya. Amen? Amen? Sapagkat dyan po dumadami ang COVID-19. Tayo po natin dumalangin. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Roger. Amen? Praise the Lord. Pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat minamahal ay sama-sama po minamahal, magmanalangin sa ating pagtatapos, sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa unang dalangin naming mahal na Pastor Will Estrada Alameda, maraming salamat mahal na Panginoon sa patuloy mahal na Panginoon na pinagpala mahal na Panginoon yung malagawain mahal na Panginoon. Maraming salamat sa patuloy pagkilos ng mahal na Panginoon. Maraming salamat mahal na Panginoon na patuloy paglangis mahal na Panginoon sa batiyugto niya yung banalgawain mahal na Panginoon. Maraming salamat sa paglangis mo sa lahat ng iyong mga ginagamit mahal na Panginoon mula po sa pagda-MC mahal na Panginoon, pagdala ng mga pag-awitan mahal na Panginoon, maging sa mga
buhay na patunay ng mga anak, mahal na Pinoon, ang kalakasan sa amin, maging sa katapatan, ang pagigay, ang sabot handog, ng mga anak, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon, na patuloy pagkilos ng mahal na Pinoon, sa pinagpala, mahal na Pinoon, mga awit, mahal na Pinoon, na patuloy, ang iyong mga prosensya, mahal na Pinoon. Maraming salamat, patuloy, mahal na Pinoon, ng iyong mga salita, namin napakinggan sa hapon ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon, na patuloy po kami tinuturuan, mahal na Pinoon, ito maging daan, mahal na Pinoon, makamit ang mga pangako, mahal na Pinoon, buhay na hanggang mahal na Pinoon, patuloy pagpalain, mahal na batis sa amin, nakakapakinig, mahal na Pinoon, salamat sa mga patuloy, mahal na Pinoon, maraming salamat, mahal na Pinoon, dalangin sa iyo, mahal na Pinoon, sa patuloy, sa iyo maghiwa-hiwalay, mahal na Pinoon, sa iyo mag-uwi, sa aming kanyang tahanan, mahal na Pinoon, patuloy mo kami, mahal na Pinoon, ingatan, mahal na Pinoon, sa mga danan, ilayo mo sa mga aksidente, mahal na kapamakan, mahal na Pinoon, kaya patuloy ka kumilos sa amin, mahal na Pinoon, sa iyong patuloy paghiwalay, mahal na Pinoon, ikaw po magpala, mahal na Pinoon, patuloy, mahal na Pinoon, sa sunod na gawain, na yung mga anak, mahal na Pinoon, kami po ibalik, mahal na Pinoon, sa araw ng Friday, mahal na Pinoon, sa mga anak, mahal na Pinoon, na hindi po nakadalo, mahal na Pinoon, anumang pangailangan, tugunin mo, si mahal na kaparaanan, mahal na Pinoon, pang makapiling namin sila sa araw ng Friday, mahal na Pinoon, kayo magpala sa kanila, mahal na Pinoon, ikaw po pagaling, mahal na Pinoon, hipuin mo, mahal na Pinoon, ang mga kahinaan, mahal na Pinoon, patuloy ka kumilos sa kanila, mahal na Pinoon, kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon, sa pagkalatang panalangin, ng mahal na Pastor Will Estrada, alamin ang mga hadlang, balakid, hindi magtagumpay, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Happy birthday pala sa ating beloved elder, Brother Alvin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Mag-ingat po kayo lahat. Magkamayan po tayo at humayo tayo may galak sa ating po mga puso. Praise the Lord. Yes, I love you with a love.